Pechay po ang ihahalo natin sa ulam natin ngayon mga kaibigan. Para naman hindi magkapasa-pasa ang bulsa nyo kapag ka po kayo nagpunta sa palengke. Ayos po ba sa inyo yun? Painit po tayo ng konting mantika. Gisa na po tayo ng bawang. Lagyan na po natin ng konting sibuyas. Hayaan natin pumulay ng katitik. 2 maliit na kamatis. Sige, halo. Takpan na po natin at nang malantak agad. O, tingnan natin. Okay na to. Ilalagay ko muna yung hugpungan ng pechay, yung tangkay. At matigas po yun eh. Ihuhuli ko yung dahon. O, yan muna. Tangkay muna. Mapapakinabangan din yan. Haluin po muna natin sandali yan. Tatakpan ko ulit nang maluto ng katitik yung ating lumambot yung pechay. O, tingnan natin. Medyo lanta-lanta na. Lalagyan ko po ng sabaw. Ito po yung hugas bigas. 2 tasa ng hugas bigas. Ayan. Kung wala po kayong bigas, tubig na lamang. O mga kaibigan, ito pong ulam na ginagawa natin pansalit-salit lang Pag oras ni peligro, huwag nyo mapapanay-panay ng pagluluto ng ganilit, baka hindi na kayo uwian ng matanda nyo. Yung nagtatrabaho sa pamilya pag ganito ulam siyempre magsasawa din yun. Lalagyan ko na po ng konting paminta. Papatisan ko na po, 2 kutsarang patis at yun lang naman ang pampaalat niyan. Ilalagay ko na po itong ating pritong tokwa. Ito po yung 2 maliit na pritong tokwa na hiniwa ko ng ganire. Ganda ng kulay, maayos, masustansya. Okay na yan. Takpan po natin at hayaan nating kumulo. Mukulo na. Ilalaho ko na po itong gulay. Dahon ng pechay. Sige po, basta hugasan nyo ang pechay nyo. Kinakailangan sariwa at baka pag dumating ang asawa nyo, kakainin tong pechay nyo, mabuhangin, hindi maganda, di pa? Dapat po sariwa at malinis. Ilagay na po natin tong pritong isda. Ito po yung isang malaking pritong alumahan na tinanggalan ko na ng tinik. At ito, nilagay ko na ng ganire. Marami naman tong, siguro mga 2 tasang pritong alumahan to. Huwag nyo na pong kalikutin at magkakalarot-larot yung isda. Hayaan yung ganyan na lamang. Bago ko malimutan, batihan na po natin ang 2 itlog. 2 lang po ang itlog ko So, lalagay ko na. Yan. At ang ating kinchay. Para may konting lasa naman, kontra sa pechay. Pechay at kinchay. Yan lang ang gulay natin. Yun ang mura-mura Tikman nyo na. At kung gusto yung sabawan pa, kayo na po ang bahala. Basta ito'y 2 tasa ng sabaw. Pagkatapos nyan, hihinaan ko na po yung apoy. Tatapak ko sandali. Hinaan ng apoy. Tapos. Tignan nyo, hindi nyo ba kakainin yan? Basta simpleng ulam, may sabaw, mainit at mainit ang kanin, ayos na. Sarap ulit. Pinakita ko lang po sa inyo. Pag mga simpleng araw po at hindi naman araw ng sweldo at hindi natin maisip kung paano natin pag-aabot-abutin yung ating panggastos at meron konting maihahain sa pamilya, ganito na lang ang lutuin nyo. Basta ang sinasabi ko mainit, may sabaw, kahit konting gulay at may kasamang kanin na mainit, mairaraos din po. Sana po yung magustuhan nyo. O nagustuhan nyo po ba? Ano po ba masasabi nyo? Pakisulat nyo naman dito sa baba at nang nabasa ko. Kadalasan po pag nagbabasa ako, sa inyo rin po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Paminsan-minsan, binabago po ng konti yung ricado o yung paraan ng pagluluto. Pero pagkatapos nun, sa huli, alam kong magugustuhan nyo. Madaling lutuin, mabilis kainin, ang mga ricado, mura at madaling hanapin. Yun ang gusto nyo, di po ba? O sa susunod po uli, si Ron Bilaro.